Bagamat umattend si Pangulong Duterte, hindi naman nila napatunayan sa pag-attend ni Pangulong Duterte yung kanilang bintang. Nag-stick po sila dun sa mga ano no, sa mga dati na nilang testigo, partikular si Asierto. So, yan po yung sinasabi ni Akop na si Pangulong Duterte, siya talaga yung mukha ng droga. Nung panahon niya, kunwari nag-war on drugs para lang ma-eliminate yung mga kanyang kalaban. Galing no? Tapos lahat ng to, no? Lahat po yan walang nakaalam. 6 na taon pong ginawa ni Pangulong Duterte war on drugs. Lahat po ng mga pulis kasabwat niya. Parang ganun yung gustong palabasin ni Akop di ba? Lahat ng mga pulis kasabwatan ni Duterte para eliminate yung mga drug na ano. Okay. Wala po ni isang testigo na nagte-testify doon sa mga sinasabi ni Akop na in-eliminate dahil doon. No? Kasi ang alam natin tumitestigo, yung mga AJK sa war on drugs. Isang tao lang yata, si Asierto yung kinukote niya. Okay. Bagamat wala pong malinaw, hindi po malawak yung mga ebidensya na nagsasabi na si Duterte nga ang pinuno o yung pinaka-lord of drug lords, yan pa rin yung naging konklusyon nila. Ngayon, ang tanong nga natin dyan, asan ang ebidensya na si Duterte? Asan ang yaman ni Duterte? Saan niya dinala yung pera ng pagyaman? Ikalawa, no? Ang hirap tanggapin na pinatahimik niya sa droga, tinanggal niya yung mga marami po nagbago, puwersado man o kagustuhan pansarili, hindi na po nagdodroga nung panahon ni Duterte. Napakahirap pong paniwalaan na kung ikaw ay drug lord, i-eliminate mo pati yung negosyo mo. No? Tatanggalin mo. In-eliminate ni ang bintang kasi kay Duterte, lahat na eliminate pati yung mga nagdodroga lang. So, hindi po ang katotohanan po at nasaksihan natin for 6 years, talagang tumahimik po ang kapaligiran, nabawasan po ang droga, nabawasan ang krimen, yan po yung war on drugs. Kaya ang hirap pong papaniwalaan itong report ng Quadcom na nag-thrive no, si Pangulong Duterte. Paano ka magta-thrive sa isang environment kung droga ang binibenta mo, sa isang environment na hinigpitan yung droga, na halos wala nang gumagamit ng droga? Yan ang dapat nyong ipaliwanag. Ikalawa, kung drug lord po si Duterte, lahat po ng drug lord sa buong mundo, grabe po, bumabaha po ang pera. Lahat po ng drug lord, bumabaha po ang yaman. Bilyon-bilyon, grabe po ang gastusan, grabe ang mga gamit, grabe ang mga bahay, malapalasyo, grabe po, lahat-lahat. Ang tanong, nakita po ba natin yan? Typical po ba na si Pangulong Duterte ay ikinayaman niya? Okay. Yung mayaman po ba si Pangulong Duterte dahil dito sa sinasabi niyong droga? Wala po makapagsabi niyan. Meron bang mga napatunayan, may tumistigo pa na nagkamal ng bilyong-bilyon na salapi si Pangulong Duterte? Yan yung para mo masabi, no? Dapat napatunayan niya ng Quadcom na ikinayaman talaga ni Duterte yung kanyang war on drugs, na dahil nagkamal siya, dahil solo na siya. Oh. Pansinin niyo po lahat po ng, naku, maniwala kayo, wetting lord lang, grabe na kung magkamal, drug lord pa. Lalo na kung na-eliminate daw ni Duterte lahat ng kanyang katunggali. Di solo na niya. Buong Pilipinas. Okay. Sino dapat mag-provide ng ebidensya sa batas? Yung magpapatunay po ng akusasyon, yung nag-aakusa, hindi po yung inaakusahan ang magpapatunay
na wala siyang kasalanan. Ayan po yung mantra ng ating batas. Lahat po yan. Okay. Masasaktan natural si Senator Bato de la Rosa. Alam niyo naman po, very ano po yan, no? Very passionate po si Senator Bato sa kanya pong mga nararamdaman. Kaya po, nasabi po to ni Senator Bato, no? Ito po yung sagot ni Bato tungkol po dun. Ito po ang sinabi ni siyempre masama po ang loob dahil ang pangunahin po nagpatupad yung PNP chief, di ba? Si Senator Bato de la Rosa. Sinabi niya, binudol namin ang taong bayan. Ito po yung reaction ni Senator Bato, no? Sinabi niya, binudol namin ang taong bayan. How dare he say that? Wala kaming binudol na tao. I swear, before the graves of my policemen, ang dami kong pulis na namatay. Masakit nga naman po yun, no? Masakit po yan Parang yung, kung ikaw hindi bayaran, pinagbibintangan kang bayaran, ganun po kasakit yan. Sinabi pa ni Bato, kasi ang sakit po nun, ang dami po namatay na pulis sa war on drugs. Sa totoo lang po. Ngayon nga po nakakap, di ba? O yeah, may namatay na rin pulis ngayon. Kasi bloodless war on drugs daw kuno Nakakapagtaka po na nung panahon ng war on drugs na talagang matatapang po yung pulis na manghuli ng droga, marami pa po napapatay. Paano pa po kaya kung ngayon na bloodless revolution, bloodless war on drugs, 'di ba? Kung totoo po na meron pong bloodless war on drugs, ang tansya ko po wala na po talagang war on drugs ngayon. Hindi na po nila tinuloy kasi imposible po Imposible na noong panahon na war on drugs talaga, matatapang ang pulis dahil backup nila Pangulo ng Pilipinas. Pumapalag yung mga drug lord. Ngayon po, hindi pumapalag ang drug lord. Parang imposible, no? Okay. Parang ngayon po ba dahil hindi na matapang yung mga pulis dahil wala silang backer na Pangulo, ibig nyo sabihin sumusuko yung mga drug lord ngayon? Ay, may deklarasyon na bloodless war on drugs. Sumuko na tayo. Kasi ang daming pronouncement na mas tagumpay daw ngayon ng war on drugs. Paano nangyari yun? No? Paano nangyari yun? Tuloy pa ni De La Rosa, kung siya ba ay dismayado sa sinabi ni Akop. Ito po ang sinabi ni De La Rosa, Bato. Sabi ni Bato, hindi ako dismayado, galit ako sa kanya. Alam niyo po, matindi tong sinabi ni Bato na to na galit, no? Kasi matindi rin po yung akusasyon ni Akop na nabudol tayo. Grabe po yan. Expected ko na yan dahil from the beginning, alam na namin, ito, dagdag pa ni Bato, alam na namin na objective nila sa Quadcom na yan, hindi yan investigation in aid of legislation, kundi in aid of demolition and persecution. Umabot na ng 13 hearings, hanip na hearing, halatang pang-demolition talaga. Yan po ang mga sagot ni Bato dito po sa sinabi na nabudol tayo ng war on drugs. Alam niyo po, wala pong naniniwala. Kinabukasan, sumagot naman po si Akop. Ito na po yun. Ngayon po to. Ito po ang mga sinabi ni Akop. Akop de la Rosa, rebut report with proof, not chat tricks. Okay. Sabi po ni Romeo Akop na dapat daw si Bato yung kanilang report, no? Yung kanilang report na si Duterte, parte siya, kaparte po si Bato, hindi po pwedeng mahiwalay si Bato.
dapat daw po ay nagpapakita po si Senator Bato ng pruweba sa kanyang sinasabi at wag lang yung magdadadrama. Okay, sabi po ni Akop, we're just doing our job. This is not about destroying anyone or any group. Ayan. Tuloy pa natin. If Senator De La Rosa feels the findings are inaccurate, kung yung findings daw nila sa Quadcom ay inaccurate, he should present evidence to counter them rather than resorting to baseless claims of political intent. Okay. Ito ito yung sinasabi ko kanina no. Alam po ng lahat, Congressman Akop, alam po ng lahat na may naganap na war on drugs sa panahon ni Pangulong Duterte. Alam po ng lahat na itong ginawang war on drugs ay anti-drug lord, anti-drugs, no? Ang pangunahin pong layunin nito ng war on drugs ni Pangulong Duterte ay ma-eliminate yung drug problem ng Pilipinas. Kaya sila nag-war on drugs. Yan po yung alam namin. Ngayon, ang sinabi nyo po, nabudol tayo. Kasi hindi kami nabudol eh. Naramdaman po namin, no? Naramdaman po namin yung epekto ng war on drugs. Okay? Kaya, alam po namin na epektibo yung war on drugs. Kayo po yung nagsasabi, no? Kayo yung nagsasabi na binudol tayo ni Duterte. Kayo